Alam niyo po ba kung sino yung mga tao na ayaw niyang ipabanggit? Na halos doon pa lang gusto na ako sipain, bugbugin. Si Pulong, si Mans, si Michael Yang, at ang sabi niya pa, mga kaibigan niya ni Bini, Antiporda, magkakasama yan, hindi mo ba iisang pamilya yan, palagi yan sa Malacanang. Opisyal pa yan ng National Press Club. Ipresenta bilang testigo sa kauna-unahang public hearing ng House Quadruple Committee ang dating Customs Intelligence Officer na si Jimmy Guban. Isang person deprived of liberty o PDL ngayon si Guban na ilang taon nang nakadetine sa pasilidad ng Bureau of Corrections. Isa siya sa mga isinangkot sa bilyong-bilyong pisong halaga ng shabu na ipinuslit sa pamamagitan ng magnetic lifters noong August 2018. Ngayon, idinadawit na ng dating Customs Intelligence Officer ang ilang miyembro ng pamilya Duterte at maging si dating Presidential Economic Advisor Michael Yang na mga sangkot umano sa smuggling ng illegal na droga. During your opening statement, you mentioned about first family involved in importation of illegal drugs. Can you categorically state who's that, to be fair to everyone, who's that first family you're referring to? That is your order, yung anak, si Man saka si Pulong, through Michael Yang. Dahil si Michael Yang, madaldal yan. You Yan mentioned mismo. kasi first family. Again, I will ask you, where's the first family? The Duterte family, Your Honor, the San, Pulong, and Mans Carpio. Hinihiling ni Guban sa House Quadruple Committee na mabigyan ng immunity mula sa prosecution at mapasailalim sa jurisdiksyon ng House of Representatives o Witness Protection Program, lalo na't seryoso anya ang kanyang testimonya at tinalikuran nito ang mga unang pahayag sa pagdinig ng Senado noong 2018. Dating itinuro ni Guban si former PNP Anti-Illegal Drug Group OIC Eduardo Asierto na sangkot umano sa shipments ng shabu. Nakadetine si Guban sa loob ng ilang taon. Nanonood ang taong bayan eh. Hindi ba? Opo. Napakahirap paniwalaan na magsasabi ka ng iba sa Senate Bulletin Committee, ang sabihin mo dito, iba rin ang sinabi mo, at dito, ang binabanggit mo, katotohanan. Paano kami maniniwala sa'yo? Your Honor, yung katotohanan po ngayon ay inilabas ko dahil tinatakot ako nila during that time. Marami pong nangyayari during that time. Marami pong namamatay. Ngayon po nakita ko po na maganda ang pagserbisyo para sa hustisya ng ating bayan. Samantala, mahigit na sa 150 kaso ang iniuugnay sa operasyon ng Illegal Philippine Offshore Gaming Operations o POGOs ang naitala ng Philippine National Police o PNP sa loob ito ng mahigit 8 taon. Isa ito sa mga inihayag ng pambansang pulisya sa House Quadruple Committee sa Bacolor, Pampanga. Based on our record, since January 2016 to July 31, 2024, we have recorded a total of 152 cases. These are all POGO-related incidents, Your Honor. Pinag-isa na ng House Committees on Dangerous Drugs, Public Order and Safety, Public Accounts at Human Rights ang ginagawang investigasyon ng mga kongresista sa pinakamalaking issue sa bansa, partikular na ang posibleng ugnayan ng operasyon ng illegal na POGOs, extrajudicial killings sa anti-drug war ng dating Administrasyong Duterte at illegal drug trade. Giit naman ng House Committee on Public Safety and Order Chairperson, Santa Rosa City Representative Dan Fernandez. Nag-umpisa sa dating administrasyon ang mga iligal na aktibidad sa POGO hubs at nagpapatuloy hanggang ngayon. Sa aming pag-iimbestiga, nagsimula na nilang ariin ang ating mga lupain. Ganun din ang mga iba't ibang korporasyon na pag-aari ng mga banyaga, direct man o indirect. Pasukin ang iba't ibang ahensya ng ating pamahalaan, suhulan ang mga namumuno, punuin ng droga at mga iba't ibang klase ng sugal ang ating lipunan para maghasik ng kaguluhan at patayan. Pulis laban sa ating mamamayan, mga maling buy-bust operation upang maisakatuparan ang kanilang quota system, mga bagay na nangyari at isinakatuparan sa nakaraang administrasyon na lumalagaslas pa sa ating kapanahunan.
Ginawa ang pagdinig sa lalawigan ng Pampanga dahil sa pagkakaroon ng mga resource person at testigong may mahahalagang impormasyon sa mga isyong iniimbestigahan ng House Quadruple Committee. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.